Tapos isiwalat ang muna'y paggamit ni Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla ng isang pribadong jet na pinagkaguluhan ng publiko. Ang naturang jet na demo na ginamit ni Remulla sa isang pribadong lakad ay mabilis na umani ng batikos mula sa iba't ibang sektor kabilang ng mga kritiko ng administrasyon. Kabilang sa mga nagbigay komento si Congressman Arnie Teves na walang paligoy-ligoy na inatake si Remulla at tinilugsa ang umano'y mapanlabusang paggamit ito ng mga pribilehiyo sa gitna ng kasalukuyang sitwasyon ng bansa. Ayon kay Teves, hindi tama ang mga nasa pwesto ay gumagamit ng mga pampublikong pondo at pribilehiyo para sa kanilang sariling interes habang marami ang naghihirap. Itinuring ng mambabatas ang paggamit ni Remulla ng private jet bilang isang indikasyon ng pagiging hiwalay ng ilang opisyal sa tunay na kalagayan ng karaniwang mamamayan. Sa gitna ng kontrobersyang ito, may ilang grupo at mamamayan ang nananawagan kay Pangulong Kuting Jr. na magsalita at magsagawa ng aksyon ukol sa issue. Marami ang umaasang magkakaroon ng masusing imbestigasyon upang matiyak ang pananagutan ng mga sangkot at mapanatili ang integridad ng pamahalaan. Ang mainit na usaping ito ay inaasahang magdudulot ng malawakang pagsusuri sa paggamit ng mga pribilehiyo ng mga opisyal sa gobyerno. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Po dito kay Teves, nako, ang lupit. Alam nyo bakit po natin i-update to? Kasi meron po tayong nabalitaan. May nabalitaan po tayo na meron na namang ginagawang himala ang ating gobyerno. Alam nyo kasi ngayon pinag-uusapan, di ba, sa Kamara, sa Senado, yung tungkol kay Garma-Garma. Hindi. Sa Kamara pa lang pala naman. Hindi pa nakikisaw-saw ang Senado. Yung tungkol kay Garma tsaka yung sa alam niyo sa PCSO. Alam niyo kasi diyan sa issue na yan, malalim ho yan eh. Sa totoo lang, may nagkwento nga sa akin, labanan lang yan eh. Competition lang yan nung mga issue patungkol ho sa sa STL, yung mga magkakalaban dyan. Yung kung depende kung sino nakaupo, siya ho namumuno dyan. At matagal ko na pong sinasabi sa inyo ito. Yan nga po yung nakita kong dahilan kung bakit iniipit ho si dating Congressman Teves sa issue na kung ano-ano. Number one, political. Yan ho ay halatang-halata naman na pinulitika dahil nga po doon sa pagbibintang na kay Digamo, pinulitika siya. At ngayon nga, kung mapapansin nyo, yung mga kalaban niya ang naupo na doon sa lugar nila. Pinulitika yan. Pangalawa, yung mga negosyo doon tulad ng mga STL doon at kung ano-ano pa, nalipat na rin po doon sa mga involved na issue ho patungkol dito sa Digamo Teves na to. So sa madaling salita, it's all about politics and business. Kung bakit nila initsipwera si Congressman Teves. Kung bakit nila tinanggal sa Kamara si Congressman Teves. Kung bakit nila pinilayan ang mga Teves doon sa kanilang lugar. Ngayon, ang update po dyan, meron po akong nabalitaan na eto daw allegedly, etong DOJ sa pangunguna ni Secretary Remulla, sabi daw ay meron daw ginawang hakbang na medyo may something ika nga. Meron ang katulad kung ano yung ginawa kay Mayor Guo, kung maalala nyo. Kay Mayor Guo, ano nangyari doon? Meron silang kinuhang private plane. Meron daw tumulong na private friend si Abalos para mapuntahan si Mayor Guo. Diba? Kaya nga, sabi niya? Ikaw talaga? Ikaw talaga?
So, meron daw private plane na ginamit para masundo si Mayor Guo doon. This time, meron na namang private plane. Ang dami talaga nilang kaibigang mayayaman, ano? Meron na naman daw private plane para puntahan mismo si Tebes doon. Para daw asikasuhin yung pagbabalik dito. O asikasuhin yung kinukumbinsi daw yung gobyerno ng Timor para humaybalik dito. At merong picture yung private plane. May nagsubmit sa akin. Meron akong source dyan. Ayan po yung actual na picture ng private plane. Na sinakyan daw di umano, allegedly, na mga taga-DOJ para kausapin ang gobyerno ng Timor-Leste. Oy, banat ba? Ano naman masama kung pumunta dyan naka-private plane? Alam mo, meron tayo sa batas na pinagbabawal nga eh. Alam nyo ba yun na pinagbabawal na maging magarbo ang mga public official? Pinagbabawal na tumanggap ng regalo ang mga public official para gamiting serbisyo? Bakit kanyo? Ano ho bang nasa loob nitong batas na ito? Etong batas na ito kaya ginawa para hindi ho mapaboran yung mga quote-unquote kaibigan. Kasi pag ikaw, humingi ka na o ikaw ay nakatanggap ng tulong mula sa pribado, paano pag yan ay humingi ng tulong sa'yo? Siguradong papaboran mo kasi tinulungan ka dati. Yun o yung intensyon o yung tinatawag na espiritu ng batas. Para hindi magkaroon ng biases pagdating sa paninerbisyo sa taong bayan. Kaya hindi pwedeng tumanggap ng tulong ang ating mga government official. Pero tila talamak ito ngayon sa gobyerno natin. Una, yung reward money para kay Pastor Kibuloy. Kanino galing yun? Sa pribado. Etong private plane na ginamit para sunduin si Mayor Guo, private plane din. This time, para gawin yung trabaho ng DOJ, allegedly mga taga-DOJ daw, gumamit din ng private plane. Di ba? Una, yung kay Pangulong Duterte nga bawal nga mag-business class Economy ka lang talaga dapat daw dun Kahit nga si Pangulong Duterte, sila Senator Bongo, economy nga sinasakyan nun Eto, private plane pa. Pambihira talaga, Ikaw talaga. Ikaw talaga, So, ito yung mali dyan, di ba? Parang ito yung sinasabi na medyo, bakit ganun? Bakit tila ata, hindi na sinusunod ng gobyerno yung ating batas na bawal gumamit ng mga ganyang klaseng, alam mo yun, paraan, karangyaan para may patupad ang batas o may patupad ang kanilang tungkulin, ang kanilang trabaho. Bawal po yan. Di ba ho? At ito nga ho ipapakita ko sa inyo Ito, importante. Ito daw yung flight details. Ito, hindi po ito, yung picture na ito, hindi po yan yung actual picture ng plane. Ito po yung actual picture ng plane. Ayan po, ayan. Pero ito po yung schedule. Ayan, kung mapapansin nyo, from Davao, ang papunta Dili. Yan yung sa Timor-Leste. Kita nyo? Pero pag mapapansin nyo dito sa taas, ito yung flight number na yan, yung RPC 6188. Okay? Yan po yung flight details. Kung mapapansin nyo, merong Denpasar. Alam nyo yan, Denpasar na yan? Yang Denpasar po yan, sa Bali. Pabalik na po yan. From Dili, dumaan pa ng Denpasar bago pa bumalik ng Davao to Manila. Abay, nag-segue pa. Allegedly, dumaan pa sa sa Bali. Yung entourage. Ako nagtatanong lang, Secretary Remulla, totoo po ba ito na dumaan po pa bala kayo daw di umano? Allegedly po ito Ina-allege po nung nagbigay sa atin ng impormasyon na ito na dumaan pa daw ng Bali. Dumating ng gabi. At sabi, ewan ko kung nag-resort pa yun.
Alam naman natin ang Bali, Indonesia, maganda dyan pag resort. Di ba? Hindi pa ibig sabihin, aside from gumamit na nga ng private plane, abay dumaan pa sa Bali, Indonesia. O ewan ko ito yan, o ayan, o from Davao City, diyan papuntang Dili, tapos yung ayan, Manila to Davao City. Ayan yung flight details. Pero kung mapapansin nyo dito sa taas, ayan yung pabalik from Dili, dumaan muna ng Bali, Indonesia. Ako nagtatanong lang DOJ. Ito po ba ay totoong nangyari? Kasi balita ko sa aking mga contact diyan, tila bago kayo, alam mo, makipag-usap di umano diyan sa gobyerno ng Timor, sumegway pa kayo pagkatapos. Hindi, ako nagtatanong lang po ako Ito'y isang tanong lamang po kung kayo po ay totoo po ba yung aligasyon na yan na nababalitaan natin. Di umano daw, itong eroplano na itong RSM ay isa pong Royal Star Aviation. Yan daw po ang ginamit allegedly ng mga taga-DOJ. Sa madaling salita, bakit ako tayo binabalita ito? Kasi mga kababayan, ito po ay paglulustay na naman sa tax ng taala namang kanino nang galing yung pera na yan. Kung sakasakali Hindi, ito, isipin nyo ito. Ang total daw, di umano, ng lakad na yan ay mahigit 5 hours. Okay? Mula sa dumaan sa Manila to Davao to Dili to Denpasar, tapos bumalik sa Davao. Ang total mahigit daw niyan 5 to almost 10 hours. In other words po, ang laking gastos na naman yan ng gasolina para dun sa eroplano. Alam niyo ba na milyon-milyon ang ginagastos para lamang sa gasolina ng eroplano? Yan ba? Ako nagtatanong lang Ako nagtatanong lamang po, DOJ. Yan po ba ang gumastos ay ang gobyerno natin? Kasi kung ang gobyerno po natin ang gumastos diyan para gumamit ng eroplanong private plane, tax po ng bayan yan, mga kababayan. Hindi bakit ba ang interest ninyo at sobra-sobra yung pinag-uukulan ng pansin etong kay Tebes. Ang alam ko meron ng dinidinig na kaso o extradition kayo. Bakit kailangan pang pumunta doon ang entire entourage para bitbitin? Hindi ba pwedeng 1 o 2 tao na lang ang pupunta doon para at gumamit na lang ng sabihin yung public transportation, hindi yung commercial flight, di ba? Para mas nakakatipid kaysa sa gumagamit tayo ng private plane. At kung sasabihin nyo naman na hindi ito ginastosan ng gobyerno at ito'y pinahiram lang ng inyong kaibigan, mga sir, mga ma'am, bawal po yan sa ating batas. Kasi naayon sa ating batas, yano'y pinaliwanag na ni Atty. Torion ng detalyado. Bawal po sa batas yan na tatanggap ka ng kahit na monetary, help, or anything for the function ng iyong opisina. Bawal po yan sa ating batas. Kaya kung ano man na maging dahilan, parehuhong tagilid, parehuhong sablay. Kaya kayo mga nanonood, ano sa tingin ninyo? Ito ba'y pinaggastusan ng gobyerno natin? O ito ay isa na namang pabor mula sa isang kaibigan nila? Na alam naman natin sa mga alta sa syudad, pag may kaibigan na tumulong ay may kabigyan. Kasi don't tell me, yung kaibigan nyo sobrang friendly ghost. Basta lang tutulong, walang kabig pagdating sa negosyo. Imposible ho yun. Diba?
Napaka-imposible. Sa panahon ngayon, wala nang libre. Ika nga, di ba? There is no such thing as free sa mundo na ito. So, pag ang isang tao, binigyan ka ng ganyang tulong, may bawi yan. Di ba? Eh, yun ang tatanong natin dito. Kanino po ba yan? At ano po ba ang talagang totoong nangyari? Yan po ba ay pinaggastosan ng gobyerno? O yan po ba isa na namang illegal na pagpapagamit ng pribadong sektor o pribadong kaibigan natin na alam naman natin na maaaring humingi ng pabor in the future. Di ba? Kaya tayo po'y nagtatanong laang. Tinatanong lamang po natin ang DOJ kung totoo po ba na kayo ay merong ginawang paglipad o kayo po ay gumamit ng private plane papunta ng Timor-Leste. Sana kayong lalo na si Utoy, baka pwedeng masagot mo. Tayo naman po itatanggap kung sasabihin nila hindi totoo yan. Pero ito kasi, reliable source natin na may ba nag-like na? O nag-share na? Kasi mamaya, yan ang problema sa atin eh. Gusto natin ng people power, gusto natin maging aktibo, pero pag may mga ganitong mensahe na para sa bayad, hindi niya kayo nagla-like. Paano tayo ano niyan? Bira, naglolokohan lang tayo nito eh. Di ba? Yan ang problema sa atin eh. Pagka, lalaban ako, protektahan ko si Pangulong Duterte. Pero nung huli na, hindi magising. Mamaya pa ako, may ginagawa pa ako, busy ako eh. Di ba? Alam mo, narinig ko na yan eh. Narinig ko na yung mga nakarang, yung mga sabi nila, papalag kami, lalaban kami para sa bayan, tas nagtawag. Suporta na rally. Nung panahon ni Pangulong Duterte, may mga ganun eh. Nagtawag ng rally para suportahan si Pangulong Duterte. Hindi naman nagpunta. Ngayon lang. Gusto ko nang tanungin. Sige nga. Kayo ba gusto nyo ng people power? Kung gusto nyo ng people power, simulan sa social media. Di ba? Paano magkakaroon ng people power kung dito man lang sa social media, wala man lang mag-like, wala man lang mag-share ng mga ganitong video? Hindi naglolokohan tayo. Hindi, yun ang totoo dyan eh. Hindi ako walang biro yan. Hindi dahil sa gusto ko lang ma-share itong video. Hindi dahil sa gusto kong magkaroon lang ng viewers dito. Hindi ho yun. Ang aking punto dito, kung gusto nyo maging active in spreading the advocacy of this channel and the advocacy of PRRD, bakit ayaw natin? Simpleng bagay, mag-share. Mag-like, ayaw nating gawin. Tinatamad tayo. Tamad ako. Ginagawa ako, banat ba eh. Tapos gusto nyo mag-people power. Di ba? Ganun lang kasimple. Social media is the key. Yan ang talagang tunay na people power. Tandaan ninyo. Eto makinigo kayo. Makinigo kayo. Si Pangulong Duterte, naniwala talaga ako na nanalo siya because of social media. Ako naniniwala ako doon. Hindi ako papayag na Kaya nga, kung gusto ninyong ipagtanggol si Pangulong Duterte at ilaban sa mga katulad ni Remulla, ibig sabihin labanan yung mga panggigipit ng administrasyon na to, lalong-lalo na si Remulla at itong mga congressman ni Romualdez. Dapat mag-share kayo ng mga video na magbubulat ng mga mata ng ating mga kababayan. Ito ang the best niyan. Bakit kanyo? Kasi nga po, kahit nasa ibang bansa kayo, may magagawa kayo. Kasi hindi naman ako naniniwala na pag may umari lang, ipapahuli na si Pangulong Duterte, iiwan nyo trabaho ninyo sa ibang bansa? Tapos pumunta kayo ng Pilipinas, haharang kayo? Ako maniniwala dyan.
So bilang mga kababayan nating naninirahan sa ibang bayan, gawin nyo na sa social media. Yan ang inyong magiging matinding suporta, ang pag-share-share sa social media. Di ba? Kasi kami, mga Banateros brothers at iba pang mga vloggers, pero particular kami mga Banateros brothers, kami marami nga nagsasabi na bakit daw ang tapang-tapang namin. Alam nyo, yung tapang namin, wala yan. Nung totoo lang wala ho yan. Walang kwenta ang tapang namin kung hindi naman makakaabot sa ibang mga tao. Ano mo yung tapang namin? Di ba? Tapos di naman napapakinggan at napapanood ng mga ibang kababayan natin. Ano sense nun? Yung tapang na yun, baliwala yun. Kailangan yung tapang namin samahan ninyo ng tapang. Kasi ang social media, hindi ho yan yung parang telebisyon. Ang telebisyon, pag binuksan mo TV, kung ano yung nandun sa channel na yun na mapapanood mo at iilan lang yun. Diba? Sa Pilipinas, dati nga, 3 lang ang talaga matindi dyan isipin nyo to sa telebisyon, 3 lang talaga matindi dyan. Nawala pa isa, so 2 na lang ang talagang matindi ngayon. Diba? Sa social media, napakarami. So, kailangan intentional ang pagpapakalat ng balita sa social media. Magagawa lang po yan through sharing, di ba? Sending the videos, liking. Kasi pag nilalike nyo, hindi yan ay lalabas. Ibig sabihin po niyan, lalabas po yung algorithm. Makikita ho nila yung channel na Banat Bay at mga videos natin sa mga kaibigan ninyo, i-recommend ika nga. So, importante yun. Kaya kayo kinukulit ng mga moderator dito. Sa isang TV interview, ang umano'y paggamit nito ng confidential funds para pondohan ang kontrobersyal na war on drugs sa panahon ng kaniyang termino. Pero ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, kinakailangan pang pag-aralan ang legalidad at jurisdiksyon ng ICC na mag-imbestiga sa Pilipinas. Taong 2018 pa. Ayun, sabi nito, anong pwedeng gawin naming mga wala sa Pilipinas? Yun na nga simple lang ho. Social media, support. Ako, hindi ho sa inihingi ko ang suporta ninyo sa Banateros Brothers. Ako si Coach Oli tsaka si Bus Dada. Dahil ever since tumayo po kami para kay Pangulong Duterte. Hindi po kami umalis. Nagyorme po kami kasi nag-isko kami kasi we have to choose kung sino yung that time na pinakamalapit somehow sa leadership ni Pangulong Duterte. As a matter of fact, ito lang ang sinabi ko, di ba? Paulit-ulit ko na sinabi sa inyo yan. Ako, humingi ako ng advice nun kay Pangulong Duterte. Maniwala ho kayo sa akin. Hindi ho nagbigay ng sagot, direktang nagsagot si Pangulong Duterte sa akin. Hindi ho siya dumirekta na sagot. Hindi niya sinabing, wag mo iboto to, eto boto mo. Walang ganun sinabi just to be clear. Pero, sa kanyang pahiwatig, nakabuo ako ng pag-iisip na ito ang pinakamalapit si Isko nun. Pero hindi kami umalis. At sabi ko nga sa kanya nun sabi ko, Mr. President, just say the word, susuportahan ko ito si Marcos. Sabi ko sa kanya. Marami siyang sinabi sa akin. Hindi ko na sinuportahan. Hindi, walang biro. Hindi ako nagbibiro. Kukontra ba naman ako kay Pangulong Duterte? Kung matatandaan nyo nun, di ba? Yan yung mga panahon na malapit na yung kampanya, yung filing ng candidacy, madalas akong nagpupunta doon. O, di ba? Kasi nga po, gusto kong makasiguro kung sino talaga. Kasi siyempre, pagkakatiwalaan ko yung intelligence o yung mga alam ni Pangulong Duterte na hindi alam ng mga mamamayang Pilipino. 'Di ba? Siyempre mas may tiwala ako sa kanya. Ang dami niya kinuwento. Gulat ako. Hindi, walang biro. Nagulat talaga. I don't have the authority to say it here. Pero nagulat ako. Yun lang masasabi ko. Kaya ako pinili si Isko. Sabi tuloy ni Jade, sino nag-utos kay Remulla?
Ako, maaaring ano yan. Ako sa tingin ko, as of now, ano niya yan. Ayoko naman kasi magbintang na utos ni Mamsi, utos ni Marcos. Hindi, ako I don't think so. As of now as of now. Feeling ko talagang pikon lang ho si Remulla. Madali ho kasi mapikon yan eh. Knowing him through other people, pikon daw ho talaga yon. Pag nakantil mo, dumadaldal. Yung sumasatsat, biglang lalabas sa television, magpe-press con, ganun daw yun. So feeling ko talaga, napikon lang siya doon sa ginawa ni Pangulong Duterte pagtatanggol sa freedom of speech ng mga vloggers. Ayoko nga sabihin pagtatanggol lang ng banateros. Hindi, ng buong mga freedom of speech per se. Yun na ho ang pinagtanggol ni Pangulong Duterte. Magsumite ng notice ang Pilipinas para kumala sa ICC Rome Statute matapos na buksan ng ICC prosecutor ang preliminary investigation laban kay dating Pangulong Duterte na may kaugnayan sa umano'y mga paglabag sa karapatang pantao. Naging opisyal naman ang withdrawal ng Pilipinas sa ICC taong 2019. Yan, kita nyo na. Ang laki ng pagbabagong ginawa, ano? Yan ang pagbabago. Sabi ko sa inyo, may pagbabago eh. Uy, Tita Liza, maraming salamat. Laging replay. Napapag ko sa'yo dahil late ka na mag-live kaya pangkape sa 7-Eleven. Uy, sarap niya. Pangkape na yan at saka pang smoothies. Sarap ng smoothies dito. Napanood nyo ba yung video ko? Sino nakapanood ng video reel ko niyan? Alam mo, grabe ayoko na mag-comment. Japan na naman ang pag-uusapan natin. Hindi kasi grabe ho eh. Sa 7-Eleven nila, mantakin mo may press vegetable at saka press fruits na pwede mong igawing smoothies. Saka nakakita ng gayon. Di ba? Saka nakakita ng gayon na convenient store. Di ba? Malupit. Sa Pilipinas, convenient store natin, pritong manok, spam, mahabang hotdog. May Paris ba dyan? Sus, boss dada. Hindi pwede yung mga Paris dito. Meron dito yung yakiniku, mga ganyan. Sarap. Mga press na oyster. Grabe, dami kong nakaing oyster ngayon. Sumakit ang julo ko Kay Ma'am Mocha ko napanood. Ba't kay Mocha mo pinanood? Sa akin mo panoorin. Joke lang po, joke lang. Anyway, yun na nga. Eto pa. Pag-usapan naman natin to. Importante rin ito grabe alam nyo, ayoko sanang pag-usapan to kasi paalis pa naman ako, papunta pa naman ako sa bansang Jamaica. Tapos, anyway, eto. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!